tanghali po sa ating lahat mga kapatid, and once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch, and it's always a great blessing na patuloy po tayong binibigyan, pinagpapala po tayo ng Panginoon muli sa ating pong programa po na ito, na kung saan nakatutok po tayo sa usaping lalaki. Para sa mga tatay na nandiyan dyan, shout out to all the fathers out there in the north, south, east, and west corner, and if you are on your lunch break, or even if you can, no, while you are working, if you can lang naman, you have to share this para makita ng inyong mga kasamahan na nagtatrabaho kung anong simbahan meron po kayo. And you have to be proud of that as fathers and leaders of the home. Alright, so again, patuloy na sumubaybay po tayong lahat, and even to all our Facebook Live viewers, thank you for tuning in. Keep on tuning in, and I believe it will be a blessing to all of us. And of course, with us ay ang ating pong co-host with our guest for this afternoon. And maganda po ang pag-uusapan po natin ngayon. Of course, kasama po natin dito Sir Noel Gumabay. Magandang tanghali sa iyo, Sir Noel. Amen! Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin at sa lahat po ng ating masugid na sagot taga-subaybay. Magandang tanghali po sa inyo at sa aming area. Sa West Bank family, magandang tanghali sa inyo. Maging sa aking pamilya, kay Sister Cynthia at kay Pauline at Tricia. At binabati ko rin yung ating masugid na taga-subaybay. Andito na po si Franz Paul Ebarwang. Magandang umaga po, sir. At yung ating suki, si Sir Tito Hopia Hermida. Magandang tanghali po sa inyo. At gayon din po si Pablo Pacba. Kasama rin po natin ngayong tanghali. Magandang tanghali po sa inyo. Huwag po kayong aalis at marami po kaming mga inandang pagpapala po sa inyo ngayong tanghali ito. Amen. Sir Jorald, magandang tanghali sa iyo at bati ka muna. Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat, sa mga nanonood ng The Baptist Lunch, especially sa mga fathers ngayong tanghali. Magandang tanghali po sa ating lahat sa Area E. Yan, magandang tanghali sa atin. Sa South Border Family is also sa fathers ng South Border Family. Yan, keep watching lang tayo mga fathers at kailangan natin itong programang ito ngayong araw na ito. Saka asawa ko rin nga pala, Sister Leila, tsaka si Jordaniel, tsaka si Juriel, nasa labas sila. Amen, amen. Alright, so again mga kapatid, it's always a great blessing na tayo po lahat ay may ganitong programa. And again, katulad ng kumaayos natin itong speaker dito, pakiayos na lang. Again, as I said, no, napaka-importante sa buhay nating mga fathers that we are all guided and we are all spiritually growing pagdating po sa bagay po na ito. And especially on this Christmas season, dahil ang diablo ay umaatake sa bawat pamilya in this kind of season. Last time na pinag-usapan po natin dito ay the things that we are focused on providing. You see, kung saan lang tayo nakatuon ng pagpo-provide para sa ating mga pamilya, pero we never focus on the most important matter. But before I proceed, Sir Noel and Sir Jorald, I would like to read first the book of Matthew chapter 1. Matthew chapter 1 verse number 18. Maganda yung sinasabi po ng Biblia dito. Verse number 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. You see, before they came together, sabi ng Bible. And verse 19, then Joseph, her husband, being a just man. So, nakita niyo po yung description kay Joseph. Being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, God with us. Verse 24, then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him. Alright? Ano po yung ginawa niya? Joseph, being raised from the sleep, did as the angel. Okay? Ang ginawa niya is as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he
called his name Jesus. So makikita nyo dito mga kapatid, ang ating pong pinag-aasapan sa konteksto po na ito na ating pong binasa ay walang iba kundi si Joseph. And who is Joseph? He is the husband of Mary. And technically or physically speaking, he is the father of the Lord Jesus Christ in the flesh. Okay? That's in the flesh. Now, ang pinopoint lang natin dito is this, mga kapatid. Ang gusto ko po makita natin dito, fathers, no? Shout out to all the fathers again. The very most important thing na dapat nating pagtuunan ng pansin dito is the condition na meron po si Joseph. You see? The things, pagdating po sa bagay po na ito, mga kapatid, we cannot, when we look at Joseph's biography, he is a just man. Tapos na, Sir Noel, Sir Joran. Yeah. Pag pinag-usapan natin kung sino si Joseph, all you need is one word, just. He is a just. You see, pag sinabi natin just, he is a perfect man. Walang record, malinis. You see, walang nakatalang kaso. That's who Joseph is. Sabi ng Biblia, kaya nga kita niyo po mga kapatid, when Joseph found out that Mary is with child of the Holy Ghost, ano sabi niya? Not willing to make her a public example because in the, Sir Noel, Sir Gerald, in the Old Testament times, ang custom and tradition ng mga Jewish people is that pag ikaw ay merong kaso na ikaw ay nagkaroon ng adulterous case, or nagkaroon ka ng ganyang kaso, you will be stoned to death. Yeah. Amen. You see that? Na kaya ko sinasabi sa inyo, it's because Joseph knew that there's a big consequence na darating kay Mary. You see? Na darating kay Mary, pag natungayan ng maraming tao, uy, hindi pa kasal yan, ba't buntis na? Nakuha niyo, di ba? So, yun ang nangyayari. Bakit nabuntis na, hindi makasal? Ano ba yan? You see? So, ibig sabihin, kung makikita ninyo, alam ni Joseph kung ano mangyayari. So, tingnan niyo po Joseph then had an instinct, Sir Noel, Sir Rudy, Sir Gerald, na, namimiss ko Sir Rudy, shout out sa kanya. Ibig ko sabihin, Sir Noel, Sir Gerald, is that may nagkaroon na siya ng instinct na to keep her safe. Yeah. Amen. You see? Nagkaroon na kagad, nandoon na kagad yung protection niya, nandoon na kagad yung actions niya to, ano kaya dapat kong gawin? Hindi, I'm not going to make her a public example. Yeah. You see? So, ang sabi niya, sabi ng Biblia, was minded to put her away privately. Wow. You see, ilalayo talaga siya privately because, siyempre, magkakaroon ng kaso eh. Yeah. You see that? Pero, sabi ng Biblia sa verse 20, while he thought on these things, ang sabi ng Bible, the angel of the Lord appeared unto him in a dream. So, makikita niyo po, when Joseph was minded to put her away privately, ano pong ginawa ngayon ng angel, ng Diyos? Nag-intervene na agad ng Diyos. Ano sabi sa kanya ng Diyos? Sabi sa kanya, the Lord and him, and sabi diyan, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived of her is of the Holy Ghost. Ang dinag-intervene kagad ng Diyos sa kanya, at ang sabi sa kanya, at ipinaliwanag kagad na sa kanya ng Diyos kung anong sitwasyon ni Mary. You see? So kung makikita natin, down to verse number 23, pinaliwanag kung gaano katindi yung daladala ni Mary. And then in verse number 24, after the explanation, in verse 24, sabi ng Bible, then Joseph raised from the sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife. Wow. Imbis na alisin siya, hiwalay siya to put her away privately, you see, hindi natin alam kung ano pang plano niya, beyond that, anong ginawa na lang, after na, gagawin niya sana yun, here comes God, nag-intervene ang Diyos. Through the angel, sinabi niya, no, huwag kang matakot nang kunin si Mary as your wife. Bakit? Kung ano yung kanyang dinadala ay sa banal na Espiritu. You see? So, binigyan siya ng instruction. Ang kanyang dinadala is the Savior of His people. Wow. Ang kanyang dinadala is the Savior of the world. Ipinaliwanag sa kanya, mga kapatid. Now, here's the thing na gusto kong makita po ninyo dito, mga kapatid. Ilagay natin ito, Sir Noel, Sir Gerald, sa kalagayan po natin as fathers in this Christmas season. We might think of a way. Now, let me start by saying, kailangan nating maging maingat sa paggawa ng desisyon kung saan natin dadalhin ang pamilya natin in this Christmas season. Right. This is very important.
Fathers, I hope you're listening and prayerfully this will be a great encouragement to all of you. Huwag tayong magmagaling sa kung anumang plano ang nais nating parating sa ating pong pamilya para na sa ganun ay makamtan nila yung inahangad nilang saya. You see? Na kaya ko binabanggit ito sa bawat isa po sa atin, malamang yan sa saksakan, pakicheck. Okay? Kaya ko sinasabi ito sa bawat isa po sa atin. It's because of the reason, fathers, there's only a thin hairline para sa kapahamakan ng ating pong pamilya. You see? It's just a thin hairline para ang pamilya natin ay mapahamak. You see, pag sinabi nating thin hairline, yan yung sinasabi nating kabuhok na halos di mong mapansin, mapapahamak na palang iyong pamilya. Amen. Saan po nangyari yan? When you thought of something as the decision that could be the best for your family. Amen. You see, for your wife and for your husband. Pero ano pong kasunod? Alam niyo po, ang blessing dyan is that alam ng Diyos kung sino yung pamilya binigay niya sa atin. Alam ng Diyos na yung pamilya ko, pamilya ni Sir Gerald, pamilya ni Sir Noel. Alam ng Diyos na ibinigay ko yan sa inyo kasi alam ko kaya niyo silang protektahan. Kaya niyo silang panagutan. Ibinigay yan sila sa inyo ng Diyos. Ibinigay yan sila ng Diyos. Ngayon, kaya ko sinasabi ito sa inyo, fathers, it's because we cannot deny the truth and the fact that for how many years of our life or how many times ng buhay natin, mga kapatid, fathers, let's be honest to God, dumarating sa punto ng buhay po natin na marami na tayong ginawang desisyon na akala natin ay tama para sa pamilya natin, pero yung pa pala ang nagdulot ng pagkahiwalay nila sa Diyos. You see, brethren, this Christmas season, Him that was born, Christ that was born, is our Lord and personal Savior, which is known as Emmanuel. Him, which means God with us. Pinaliwanag natin to. Diyos na kumasama sa atin, kinasama tayo. You see, ngayon mga kapatid, are we going to allow a carnal decision for our family para lang mahiwalay sila sa Diyos in this very season kung saan kino-commemorate natin or inaalala natin ang pinanganak na Diyos na kinasama tayo? You see, it's all a matter of decision, fathers. Alam niyo po, mag-ingat tayo. Because we might not know na yung decision natin na kasamahin yung mga taong outside the church, kasamahin yung mga taong ganito. We thought it's common. And, you know, wala namang problema dyan. Ganito. Kaya gusto ko yung sinabi, Sir Noel, ni Sir Maki, Sir Gerald, na lagi na lang kayo ang pumupunta. Tayo po, hindi ko kasi naranasan yan. I'm not gonna include myself on this illustration kasi not because I'm bragging, but because hindi ko naman talaga naranasan. You see, may mga sitwasyon na pupunta kayo dito, pag naging kasi ganun, punta kayo dito, punta kayo doon. Why not this time ikaw ngayon ang mag-organize? O, pabalikin si Maki. Ikaw ngayon ang muling nag-organize. Ikaw ang nag-organize sa ano? Ikaw naman yun ang mag-organize. Oh, lagi naman kayo pupunta dyan. Ito naman, mag-reunion tayo sa simbahan namin. Tapos. Amen. Mismo. Have you ever tried to make that move? Na after ng Sunday lunchtime, Sunday morning service, dito mo sila nilan sa simbahan, bago mo sila pinakawalan sa mall. May Agoncillo building tayo eh. Meron tayong mess hall. You see that? Na kaya ko sinasabi sa inyo, anong encouragement pa ang madadala nun, hindi lang sa pamilya mo, kundi even sa ibang mga pamilya. Nakamag-anakan mo, ha? You see, na kaya ko sinasabi yan, Sir Noel, Sir Gerald, it's because of the reason na I have to be careful. Kung saan ko pinaintulutan, ang pamilya ko sumama. Alam nyo, minsan nadadala tayo sa mga tinatawag ni Pastor na mga emotional attachments. Na akala natin, nagta-tie up pa sa atin yun spiritually na hindi natin namamalayan, nakakapag-commit na tayo ng carnal things against the standard of the church. Unethical na yung actions natin. You see that? Which is, it will always translate to our family. Alam niyo po kasi, pag nakasanayan ng pamilya natin na ganyan tayo gumawa ng desisyon, hindi na tayo dapat magtaka, Sir Noel, Sir Gerald, kung ang mga anak natin ay mabilis lang mag-compromise sa mundo. Ganun lang kasimple yun. Minsan, pagkagalitan natin yung anak, parang hindi ka nakikinig sa preaching, ah. Hindi dapat nakikisama sa ganito, ganyan, ganyan. Pero yung kinakasama nga natin, hindi rin. O, di ba?
Minsan mahirap magsalita sa mga anak natin kapag hindi naman natin kayang panindigan. Yeah, that's true. Amen. Di ba, Sir Noel? Yan yung isa sa mga bagay na, kaya tingnan niyo po dito. Si Joseph pinakita dito in verse 18 and verse number 19. Even in verse number 19, pinakita dito na being a just man na to, ha? Kung isip lang at diskarte pinag-uusapan, palagay ko hindi tayo tatama dito. Bakit? that's right. Joseph is a just man. Tapos na usapan, yun na yun. You see, just man ito. Matinong tao ito. You see, yung katinuan niya, kumbaga, wala sa normal. oh, yeah? Kinikilala na to eh. Now, ang point ko dito is this. Bagamat ganun siya, at gumawa siya ng decision for Mary, his wife, to put her away privately. Ang ganda naman na intention eh. Yeah. Hindi naman para mag-divorce sila eh. Hindi naman para maghiwalay sila eh. No, ihiwalay niya yung babae para hindi maging public example na nagkaroon siya ng fornication or adultery case. Yeah. Ang ganda ng intention. Protecta niya pa. Ang ganda ng plano for the intention. Pero isip mo 'yun. Isip natin 'yun. Kaya nga sabi niya minded eh. O isip natin 'yun. Isip ni Joseph 'yun. Kaisipan din natin yung ginagawa natin sa pamilya natin. Hindi kaisipan ng Diyos. Tingnan nyo, anong ginawa ng kaisipan ng Diyos? Binigyan siya ng tapang, Sir Noel. Yeah. Amen. Sir Gerald, anong sabi sa verse 20? Fear not to take Mary thy wife. Huwag kang matakot. Nakilalanin siya bilang isang asawa. Pakilala siya at kilalanin siya bilang isang asawa. You see, dahil ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan ay sa banal na Espiritu. Yeah. Amen. You see that? Na kaya ko sinasabi sa inyo, anong ginawa ng Diyos? Binigyan ng courage. You see? Tingnan niyo po, ilagay po natin again sa ating pong mga sarili, mga kapatid. Application po tayo palagi. On this Christmas season, anong courage kaya ang nadidisplay natin sa ating pamilya para manindigan sila sa prinsipyo at standard na tinuturo ng ating buong simbahan? Yeah. Amen. That's right. May courage ba tayo? You see, meron ba tayong tapang to say no? Mhm. When it's the right time to say no, and yes, if it's the right time to say yes, o baka naman ang salita na natin sa loob ng tahanan, alam mo naman, case-to-case basis yan. Palasak nyo po naririnig dito, ang ilustrasyon na yan. Na kaya ko po sinasabi ito sa bawat isang po sa atin para magising po tayo sa katotohanan. Ma-check natin ang sarili, alisin natin sarili natin, lalo-lalo na mga lalaki tayo eh. Yeah. You see, mga lalaki tayo, as a man, we have to lead our families manly. Yeah. Amen. According to our manhood, based on the Word of God. Amen. You see, alam mo, Sir Noel, Sir Gerald, ito yung napaka-importante talaga na mangyayari sa buhay natin. Hindi ito birong bagay. Sir Gerald, can you give us a simple testimony na, halimbawa ikaw, dumating ka ba before, kasi last year, dito na kayo ng pamilya mo, di ba? 2 years na. 2 years na. Christmas. Nakadalang bago pa itong parating na to? Yes, bago to. Magtatatlo na to. Magtatatlo na. Yeah, bago ka dumating dyan, can you share a little bit kung ano yung nakikita mo na, ano yung picture? Can you share a picture of your family nung hindi mo pa sila napangunahang bumalik dito sa simbahan? Anong picture nang naging nakita mo na ngayon, na-realize mo na problema mo pala noon na dinadala mo sa pamilya mo? Basically kasi noon, nung wala pa kami sa church, sa totoo lang, hindi ko sila kasama ng Christmas. Kahit New Year. Kasi kung aanuhin mo yung trabaho ko before, yung 2 araw kasi na yan, mga critical yan eh. Yeah. Laging fully book yan. Yeah. Palo pa lang ng 20, fully book na ako yan hanggang January. So, may mga Christmas talaga tsaka New Year. O yung sineselebrate nilang usually na 25 na yan, which is, alam mo na, doctrinally, hindi ko na i-open up yung kung ano pa man yan. Pero pagdating kasi sa labas, talaga namang pinaghahandaan nila yan na dapat pag ganitong 25, andito tayo. Pagdating ng 31, dapat ano yan, hindi ko masyadong nabibigyan Big deal yan. Oo. Pero hindi ko masyadong nabibigyan ng panahon sa kanila na makasama sila dahil nga dun sa trabaho ko before. So ang ginagawa ko na lang yan, bibigyan ko na lang sila ng pera, bahala na sila sa buhay nila. Tapos tawag-tawag na lang. Tapos you thought you're already providing happiness and Actually, proud pa ako kasi binigyan ko na malaking pera eh. Ayun. Bumili kayo ng gusto nyo. Ganun. Bilihin nyo yung lahat ng gusto nyo. Pag nandyan ako, mag-celebrate na lang tayo sa ibang araw. Ano pa man yan. Nung wala pa ako sa church Yeah. akala ko, okay na ako doon.
akala ko magaling na yung ginagawa ko kasi nagtrabaho naman ako eh. Saan mapupunta yung pinagtrabahuhan ko? Siyempre sa kanila. Mhm. So, akala ko, yung binibigay kong pinaghirapan ko, pinagpaguran ko, enough na yon para ma-enjoy nila yung dumating na season. Yeah. Mhm. Akala ko, okay na yan, goods na yon. Tapos pag pumalo na yung first week of January, sa ako lang sila ipapasyal. Pero Mhm. makikita mo yung iba pa rin yung impact sa bata eh. Yeah. Tatanungin lagi nila, asan si Papa? Totoo yan. Bakit na New Year wala pa si Papa? Yung ibang family. May mga ganong instances na yung mga bata, nakikurious sila, nagtatanong. Mhm. Which is, pasalamat ako sa Panginoon, nung nakabalik kami, nai-enjoy nila yan, nakikita ko. At hindi lang sila, ako din. Kasi iba na yung practice ngayon eh. Iba na yung prinsipyo ngayon, iba na yung pinaninindigan ko ngayon na pagka ganitong araw, dito tayo. Yeah. Pagka New Year, wala mang handaan, dito tayo, mamamanalangin tayo, sama-sama tayo sa church. Yung usual na ginagawa natin pag New Year, sinasalubong natin yung bagong taon na tayo yung nagpe-pray sama-sama. Mhm. Wala mang garbo, wala mang Yeah, magarbong that's right. pamumuhay o Amen. ano pa man yan na minsan inutang mo pa para lang masabing magarbo ka. Totoo Hindi, yan. totoo yun. Totoo yan. Minsan inuutang pa yan para lang masabing magarbo. Pero nakikita mo yung impact dun sa bata. Nakikita ko yung impact ko sa asawa ko, dun sa bata na mas ano to, mas kailangan ko to. Aha, Mas aha. importante to kumpara sa mga pinanggagawa ko dati. Yeah. Which is, ako naniniwala ako na hindi na mangyayari uli yun. Yeah. Dahil dun sa prinsipyo na tututunan natin, Mhm. dun sa mga practices na tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, talaga namang makikita ko yung difference, napakalaki, sobrang layo, 0:10. Yeah. Ika nga, wala talaga. Hindi ko sinasabing mas maganda ngayon dahil nandito na ako. Pero kung babalikan ko yung buhay ko dati, mas pipiliin ko to ngayon. Mhm. Yeah. Kahit pa walang garbo kahit pa sabihin natin walang-wala. Kasi kung yun ang basihan, ay doon wala ka sa talaga. dati. Oo. Doon ka kasi dati, may pera kung eh. garbo, oo. Yeah. Oo, may pera ito. Hindi naman natin may tatanggi yun. Oo. Yeah. Talaga naman yun, di ba? Kahit Amen. naman sa'yo, Sir Noel, Reality you can do speaking, that. Pero Yeah. yun nga, yung pagpapala ang dala nun. Yun na nga. Yun. Tama yun. Tsaka maganda yung sinabi mo kanina, Sir Jorald na yung ginawa mo sa pamilya mo, akala mo na i-provide mo yung kasiyahan nila, pero may questions pa rin. Yeah. Di ba? Yung mga Yun yung bata. pangyayari. Yun yung pangyayari. Yun yung sinasabi ko na you did make a decision na kaya ka nagtatrabaho para masaya yung Pasko ng Ayan, pamilya sakto. mo. Yan yun, Ang sakto. ganda ng decision, fathers, Yeah. Kung makikita po ninyo yung sinasabi nating reality dito. Kaya ka gumagawa ng tinatawag nating decision na magtatrabaho ko, sige anak, gano'n na lang, katulad sabi ni Sir Jorald. Pagka nakalibre naman, total, ito naman para rin Gawin. sa kasiyahan Yeah. ninyo Diba? Ang ganda ng intention. Yes, sir. Ang ganda ng plano, pero wala doon si Kristo. Yun. Yeah, exactly. Yeah. Maganda, fathers, no? Maganda po ito. Usapang lalaki to, mga kapatid. Yeah, that's At right. nawa sana'y madagdagan pa yung mga lalaking nanonood sa atin ngayon. Amen. Alright? And again, inuulit ko po, no? Ito yung magandang ilagay po natin sa sa isipan po natin. Yung intention mo yung plan, parang kay Joseph, he minded to put her away privately. Sabi nga ng Biblia, maliwanag naman yon, ang sino mang pinagsama ng Diyos ay hindi pagpahiwalayin ng tao. Amen. Now, yung kanyang intention maganda, pero tataliwa sa standard ng Diyos. Mhm. Kaya nga, anong sabi ng Diyos? Mali yan. Angel, baba. Kausapin mo nga ito si Joseph, Yeah. at ipaliwanag mo kung anong meron dala-dala yung kanyang asawa. Yeah. You see that? Kung anong meron kay Mary na dala-dala niya. At sabihin mo sa kanya na hindi siya dapat matakot na kunin na ipakilala at ipahayag si Mary bilang kanyang asawa. Yeah. Dahil ang Amen. kanyang dinadala ay pag-aari ng banal na espiritu. Mhm. You see that? That's Now, true. kung Amen. makikita nyo, ano pong nangyari? Anong nangyari doon? Yung iisipin nating magandang intention ni Joseph with a plan of execution. Mhm. Pagdating sa Diyos, it is still a different direction. Yeah. Amen. Yan ang magandang maisip natin dito Kaya, Sir Jorad, noong pagdating mo naman dito, bagamat kanina nabanggit-banggit mo na ng konti, ano ang masasabi mo, Sir Jorald, na pagkakataon sa buhay mo na, let's just say na, itong 3, magtataon na ito Mhm. meron ka bang nakikita na, particularly sa'yo, bilang tatay, yung pinag-uusapan natin kanina, pagbabago sa decision-making mo na mas ikinabuti ng pamilya mo, bagamat wala kayo dun sa sinasabi mong garbo? Mhm. Malaki, sir. Malaki. Sobrang laki. Paki-share mo nga yan, sir. Nakikita ko naman din yan sa sa impact sa family ko na gaya ngayon hindi ko naman sasabihin na walang-wala Hindi ko pwedeng sabihin 'yon kasi God will pino-provide lahat ng Panginoon yung pangangailangan ko, Mhm. which is sobrang masaya ako doon. Yeah. Wala lang siguro talaga yung garbo.
Yeah. Na pag-uusapan na garbo na mabibilihan ko sila ng gaya ng dati, worth 15,000, 20,000. Laruan pa lang yan, sir, ha? Wow. Mm. Sa ngayon, hindi ko maibibigay yun, pero naniniwala ako at nakikita kong nai-enjoy nila na yung ibinibigay ko sila sa kanila ngayon na quality time na Yeah. naandito kami sa church, Mm. lahat Amen. ng mga important events, naandito kami, naandun kami. Kung sabi ko nga sa pamilya ko, kung kakayanin lang talaga, kung ibibigay sa amin ng Panginoon yung matagal naming hinihiling, lahat ng mission, kasama kami, sasama kami. Mhm. Yan yung mga gusto kong mga bagay ngayon na pinagtutuunan ko ngayon ng pansin na kalakihan nila, na at the same time, pag nakalakihan nila, naunawaan nila yung importansya nun, ipapasa rin nila sa pamilya nila, sa Totoo magiging yan. anak nila. Totoo yan. Na, sir, yun na yung nagiging focus ko ngayon. Yeah. Na, doon, dito na ako, ito na ako. Mhm. Amen. Kasi yung naging definition ko, sir, sa pagiging garbo o yung sabihin natin financially secured or whatsoever kung paano mo tawagin yan. Nagbago yan dito nung bumalik ako kasi doon ko na-prove na hindi talaga pera eh. Yeah. Hindi talaga pera usapan dito. Sir, That's true. kumpara mo yung mga anak ko noon sa anak ko ngayon, although syempre lumalaki sila, natututo sila kasi natuturuan ko na. Pero imagine mo kung wala ako sa church. Yeah. Paano ko that's right. kukontrolin yung mga yan? That's right. Pagising sa umaga, naguhugas na ng pinggan. Yeah. Wow. Ito this lately, tinuturuan ko na maglaba. Wow. That's So, paano ko maipapasa sa kanila? Paano ko sa kanila maibibigay sa kanila yung mga ganyang bagay na kung sa akin mismo, hindi nila nakikita yan. Kasi noon, hindi naman ako naglalaba. Hindi ako nag-aasikaso sa bahay. Wala asin wala. Uuwi ako, bibigyan ko ng pera, aalis ako. So, paano kung wala ako sa church? Hanggang ngayon, ganun yung routine namin. Yeah. Pero ngayon, nagiging mas organized kami. Tapos, every Wednesday, isang malaking kalungkutan pag si Joria late lumabas. Alam mo na kung bakit. Kasi hindi kami makakapag-actual. Ano yung mga Yeah. tipong gano'n na talagang... Panghihinayang. Oo, talagang malulungkot ka. Kasi, alangan palang iwan namin yung isa ron. Di ba? Yeah. Yung Pero I see to pasok it... kasi yun sa oo. school. I see to it, sir, na yung sinasabi nga ni Pastor, kasi working fathers kami sa labas eh. Actually, sir, malaking issue yung pagiging working father. Minsan, ginagawang excuse yan. Pero siguro, niloob na rin ng Panginoon na ito, isang working father ngayon, na nag-i-struggle ako to strive kung paano ko maibibigay yung pangailangan ng family ko, paano ko matutugunan yung ministry ko, paano ako magiging effective as a husband. Yeah. Lahat yun. At Actually, least, sir, alam mo, ito masingit ko lang yan sinasabi mo, Sir Joral. Alam mo, minsan yan yung inaayawan natin, fathers eh. Yeah. Pero hindi natin alam, dyan mo mas nararamdaman kasama mo ang Diyos. yeah. Totoo yan. Totoo yan. Kasi alam mo hindi mo kakayanin pag ikaw lang eh. Breakdown Yeah. ka na eh. Totoo Oo, yan. Mabi-breakdown ka na eh. Pero hindi mo nalalaman, sa paghirap wala na yan, kasama mo pala ang Diyos. Oo, sir. Amen. Kaya mo nga kinakaya eh. Buhay ka pa hanggang ngayon. Exactly. Di ba? Go ahead, sir. So, yun yung mga bagay na yun, sir, na mas nagiging importante na sa akin ngayon na hindi ko man, sabi ko nga minsan, hindi ko man kayang magtumutok sa ministry as the full-time do. Pero, I see to it na meron akong quality time pagdating sa ministry ko. Amen. Kasi hindi naman sa may mga pinagkatiwala sa ating ministry. I see to it na kahit pa paano, nag-workout yan ng maayos. Hindi ko man masabi na everyday na andyan ako. Yeah. Pero I see to it. Kahit pasabihin mo, sa message na lang yan, iisa-isahin ko yung mga yan, aasikasuhin ko yan. Then, pagdating sa isang araw na yun na yung free ko, ito talagang pupuntahan ko yan. Ang ibig ko sabihin, sir, nung bumalik ako sa church, natuto na ako ng tinatawag na time management. Kaya lang naman tayo kasi, sir, nahihirapan. Kasi hindi natin minamanage. Sistema, turo ni Oo. Pastor. Yan. Magandang tanghali po, Pastor Will. Narinig ko rin yan kay Pastor nung minsan nag-uusap tayo dito eh. So lahat talaga, sir, lang, yung sabi nga dito yung description kay Joseph, just once lang yun ha. Just Yeah. once. Isa lang sinabi ha. Yeah. Isang beses lang din sinabi na adjustment. So meron siyang magandang desisyon, sir, di ba? Kung tutusin, kasi adjustment nga siya eh. Yeah. Pero binigay pa rin ng Diyos yung instruction at bilang patunay na si Joseph ay just man, ano yung ginawa niya? Obedience agad. Yung did eh. Sa word Yeah. na did. Inobey Amen. niya agad yung Panginoon eh. So, nakikita ko yung sarili ko na okay, akala ko okay na, binigyan ako ng Panginoon ng instruction, binigyan ako ng church, binigyan ako ng mga men of God sa paligid ko na magiging pattern ko paano maging tatay, maging asawa, whatsoever it is. Lahat ng information meron eh. So ano na lang kinakailangan kong gawin? Yun na nga yun, yung obedience at application. Yeah. So yun lang, sunod na Amen. sunod.
Baka akala nyo, porke dikit ako kay Sir Joe, dikit ako sa mga ilang great men na dito. Ba? Akala nyo, ganun. Pag narinig nyo kung pagalitan, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, baka isipin nyo, para naman batang pero ganun Amen. talaga yun eh. Kasi kinakailangan ko yun. Kasi kung walang magbe-break sa akin, ako ang masusunod, ano mangyayari sa family ko? Wala. Yeah. So, Minsan ganun tayo mga fathers kasi. Kaya napaka kailangan talaga natin ang salita ng Diyos because yung pride na meron tayo bilang Yeah, tatay, that's true. ibang level eh. Ibang level yung pride na meron tayo kasi lalong-lalo na akala natin tayong leader ng pamilya, narinig na natin dito and we thought na tayo na talagang masusunod. Nakalimutan natin na ipinagkatiwala lang ng Diyos yung ating pamilya sa atin. Kaya ako po sinasabi yan mga kapatid because ayun yung sinasabi mo kanina, Brother John, kitang-kita natin dito sa tinutukoy po dito, dito sa kay Joseph po na ito. Kalahin mo, a just man. Therefore, you will never question his Yan. You will never question his judgment na, oy, mapapahiya to si Mary na hindi pa nga kami nagsasama, hindi pa kami nabuntis na kagad. Ay, mababato ito. Mababato ito sa plaza. So, ang gawin niya, I will take her away privately. I will mind to put her away privately. Ilalayo ko siya kasi para itatago ko siya para nang sa ganun makita nila na lalabas na lang yan, kasal na kami. O siguro, maaaring ganun lang. Maaaring ganun lang, ha? Oo, maaaring sabihin natin na ganun lang yung mga kadugtong na plano niya. Pero yun nga, sabi ng Diyos, pasok angel. Pasok ngayon ang angel. Bumaba ngayon ang angel. Kinalagsalita ang Panginoon. Fear not, Joseph, fear not. Huwag kang matakot. Pamamaraan mo yan, ibang pamamaraan ko. Magandang intention mo, pero mas magandang direction ko. You see, kaya tinan nyo, Joseph planned, the Lord directed. Nagplano si Joseph, pero Diyos pa rin ang nag-direct. You see, at the end, ang maganda dito, Sir Noel, Sir Gerald, yung sinabi dito sa verse 24, and Joseph being raised from the sleep, did. Three-letter word, did. You see, ang sabi diyan, and Joseph being raised from the sleep, did. Ano yung ginawa niya? As the angel of the Lord had bidden him. Maliwanag ito. As the angel of the Lord had bidden him. And sabi ng Biblia, anong kasunod po dyan? And took unto him his wife. You see, mas naging proud pa. And ito po, bagamat hindi natin ito nakasulat na sa Biblia, hindi naman ito pandadagdag. As illustration, Sir Noel at Sir Gerald, yung pamilya mo ay talaga namang mas matutuwa pa at mas magiging proud pa sa nangyayari sa kanila ngayong Kapaskuhan na alam nila na pinangunahan mo sila. Hindi, ito yung plano natin No, basta hindi. Dito tayo para makita nyo mga anak. Alam nyo, this is the best way. Kanina sinabi mo, Sir Gerald, Sir Noel, ginawa mo rin naman ito sa iyo. Na-testify mo na dati yan dito. Na pinakikita mo na, ito mga anak, bagamat may kakayanan tayo na gawin ito, pupunta tayo sa ibang lugar pagdating ng ganito, pero papakita ko sa inyo ang isang Kapaskuhan na hindi kayo nakakakita ng inuman. Hindi kayo nakakakita ng usok ng sigarilyo. Wala kayo nakikitang nagmumura. Wala kayo nakikitang lasing kinabukasan. Kundi makikita kayo mga tawa, kasiyahan. Dito tayo magpapasko sa simbahan. You see, dito natin, dito, yun yung the best sana. The best decision that a father should make in this Christmas season. Pangunahan nyo, wag po tayong mabiktima nung katulad na nangyari kay Joseph, being a just man. Buti nga yun, just yun Ang tanong kaya, yung pagka-just natin ay parehas ng pagka-just ni Joseph. Baka si Joseph just, tayo adjust. Ha? Oo, yan ang sinasabi ko. Yan yung kailangan nating pagtuunan ng pansin, fathers. Kaya hindi biro ito. On this Christmas season, napakalaki ng role nyo. Anong decision ang gagawin? The biggest role na inyong kailangan pagtuunan ng pansin on this Christmas season, yung inyong mga desisyon. Yun. Amen. Mga inyong desisyon. Saan mo dadalhin ang pamilya mo? Paano mo pangungunahin ang pamilya mo? Kanino mo ididikit ang pamilya mo? Yun. Amen. Sir Noel, baka may gusto kayo share dyan. Amen. So maraming salamat Sir Joe at Sir Gerald sa napakagandang ibinahagi mo patungkol sa iyong pamilya. At alam niyo po mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, napakahalaga po yung ating desisyon. At minsan sa ating desisyon, kapag hindi natin kasama ang Panginoon, mapapahamak tayo. Kaya kita mo nga, yung ginawa nga, yung ginawa, gagawin sana ni Joseph, ay yun ay yung sa kanyang sariling pamamaraan. Pero
may ginawa ang Diyos na tinuruan siya ng Diyos kung ano ang dapat niyang gawin at nung sinunod niya yung ginawa, nung sinabi ng Panginoon, naging matagumpay siya. Alam niyo po mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, sa tuwing tayo'y gagawa ng desisyon, lagi nating iisipin kung kasama ba natin ang Diyos sa ating paggawa ng desisyon. At lagi natin tatandaan na kapag kasama natin ang Panginoon sa ating desisyon, hindi po tayo mapapahamak. Alam niyo po, sa ating mga ginagawa, katulad nga rito, si Joseph, kilala ng Diyos na siya ay isang matuwid na tao. Yeah. Alam ng Panginoon kung ano ang buhay ni Joseph. Sa ating kaya, bilang isang ama ng tahanan, of course, wala naman tayong maililihim sa Diyos di ba? Kilala rin tayo ng Diyos. Ngayon, ano ang pagkakilala sa atin bilang isang ama ng tahanan ng Diyos? Katulad din ba tulad ng pagkakilala kay Joseph na sinusunod niya kung ano yung kagustuhan ng Diyos? Of course, alam niyo mga kapatid, ang ating mahal na pastor ay talagang gumagawa ng kaparaanan para tayo ay maprotektahan. At isang pinasasalamatan ko sa Panginoon na simula nung ako'y binata, during holiday season, ay naging nakasanayan ko na dito talaga mag-spend sa church ng holiday season. Bakit? Nakita ko na unang-una, sabi nga ni Sir Gerald kanina, hindi magarbo. Di ba? Hindi magarbo. Which is totoo naman. Hindi mo kinakailangan mga kapatid na magkaroon ka ng malaking halaga para masabi mo lamang na maging masaya ka at ang iyong pamilya sa araw ng Kapaskuhan. Hindi po yun sukatan. Ano po? At dito sa atin, kita nyo po, ang ating mahal na pastor, ang encouragement sa atin, konting gastos, maraming saya. No? At hindi lamang po natin nakikita na kung ano po yung gusto mangyari sa atin ng ating mahal na pastor upang na maproteksyonan tayo. Kita nyo po, sa tuwing nagdadaos po ang Kapaskuhan at bagong taon, ay marami pong mga disgrasyang nangyayari dyan. Ano po? At minsan, dahil sa tayo ay nagpaplano na hindi natin kasama ang Panginoon, ay talagang minsan napapahamak yung ating pamilya. Yeah. Ang masaklap nga niyan, yung pamilya natin na wala man lang, kumbaga, sumusunod lamang sa'yo, ay napapahamak pa sila, nadadamay pa sila. Bakit? Dahil lamang sa maling pagdidesisyon. Nawa makita natin mga kapatid, katulad dito, ini-encourage tayo ng ating mahal na pastor na isama natin yung ating pamilya doon sa ating pag-aari. No? Ay, hindi naman tayo mayaman, pero biruin mo, si Gumabay may runs, si Gerald may runs. Yeah, yan yung lagi natin sinasabi. Lagi natin sinasabi at sana maunawaan niyo yung kalooban ng ating pastor na inaalis niya rito yung ating na ganito lamang ako ay ganito lamang, masyadong binababa natin yung ating sarili. Kapatid, mayroon tayong pag-aari. May pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos at nais ng ating mahal na pastor na makita natin, no? Na ma-enjoy natin yung blessing ng Panginoon. Katulad nga ng sinasabi kanina ni Sir Jow na hindi, alam nyo, ako po, pinasasalamatan ko sa Panginoon. Nung nasa serbisyo po ako, nag-decide po ako sa aking sarili na hindi ko papaapakin ang aking pamilya during Christmas party. No, alam mo naman sa serbisyo. Yeah. Bawat opisina talagang abala pagdating ng Kapaskuhan. Sabi ko sa aking sarili, hindi ko papaapakin sa kampo yung aking pamilya, especially kapag may occasion. Bakit? Ayaw ko na ang aking pamilya ay makakita ng mga taong nagiinom. Ayaw ko rin na makikita ng aking pamilya na may mga talagang yung makamundong nakagisnan ay makikita nila. Kasi kapag
kapag ang mga bata, mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, nagmamasid lang yan. Nagmamasid lang yan kung hindi talaga tayo makitaan ng tunay na prinsipyo na mula sa salita ng Diyos. Balang araw, wala rin silang kaprinsipyo yan, mga kapatid. Bakit? Nakitaan sa atin na si tatay okay lang pala na tumagay pag Christmas party, no? Si tatay okay lang pala na makipagsayawan sa mga, of course, may mga sayawan diyan kasi Hindi sayawang biro, totoo, Sayawan talaga. sayawan talaga. Kasi yun yung pagpapahayag ng sanglibutan ng kasiyahan. Pero katulad nga Maganda yung sinabi ni Sir Tito, Sir. Ako rin may ranch. Totoo yan. Kaya nga, dapat maunawaan natin. Kaya nga sabi ni Sir Gerald kanina na talagang ginagawa niya ang lahat ng kaparaanan para maiparamdam lang niya sa kanyang pamilya na masaya rin sila katulad ng mga tao na nasa labas. That's na right. makita na talagang ibibigay. Pero ano ang nangyari kay Sir Gerald? At the end of the day, nakita niya walang halaga yung kanyang ginagawa dahil yun naman ay talagang hindi naman talaga totoong kasiyahan. Yeah. No? Hindi naman totoong kasiyahan. Kaya nga, salamat sa Panginoon na ako personally, labis-labis ang pasasalamat ko dahil napabilang ako rito sa church na ito na nakikita natin yung protection talaga ng salita ng Diyos na siyang ibinabahagi sa atin ng ating mahal na pastor para maprotektahan lamang yung ating pamilya. Kaya nga, hindi natin kinakailangan na, alam nyo, yun nga yung sinasabi nga natin dito na hindi natin kinakailangan makipagkompetensya. Yun. Hindi natin kinakailangan makipagkompetensya kasi kakaibang nila lang na tayo mga kapatid Kakaiba na ang buhay nila at iba na yung buhay natin na tayo talaga tumatahak sa totoong kasiyahan. No? Tayo ay dumaranas ng totoong kasiyahan. Hindi katulad nila na seasonal yung kanilang kasiyahan. Kaya nga, dapat maging mindful tayo, mga kapwa ko ama ng tahanan, kung paano natin poproteksyonan yung ating pamilya. Dapat makita sa atin talaga bilang mga magulang yung kahalagahan ng church. Yung kahalagahan ng salita ng Diyos na kahit anuman ang sabihin ng ating mga kamag-anakan, no? Anuman ang sabihin ng ating mga kaibigan, hindi man natin sila sinusunod, hindi man tayo namumuhay ng katulad ng kanilang pamumuhay, pero naman tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, mas higit na pagpapalain tayo. At yun yung totoong kasiyahan, mga kapatid. Dumadaan nga yung Christmas na talagang hindi ka naman talaga nag-iisip ng malaking pera, di ba? Hindi ka naman nag-iisip, hindi ka talaga naguguluhan kung ano ang dapat mong irigalo, di ba? Kasi alam na natin yung totoo Alam na natin katotohanan, alam natin kung ano yung dapat nating irigalo. Yung tunay na regalo sa tao. Ano yun? Kaligtasan. Yun ang totoong regalo Kaya nga, pag ginawa natin yung mga kapatid, yun ay kalooban ng Panginoon. Yun yung gusto. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo bumaba sa lupa. Para saan? Para makamtan ng bawat nilalang ang regalo na nagmumula sa Kanya, yung buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong mag-alala kahit wala man kayong masarap na pagkain. No? Sardinas man yan, dilata man yan, gulay man yan, pagpapalain niya ng Diyos. Basta, huwag ka lang mag-isip ng mga bagay na hindi mo naman kaya. Magkaroon tayo ng peace of mind at ipakita natin sa ating may bahay, no? Ipaunawa natin sa ating may bahay, ipaunawa natin sa ating mga anak na tayo na ngayon ay mga anak ng Diyos at hindi na tayo dapat gumawa ng mga gawain ng katulad ng mga ginagawa ng ibang pamilya sa araw ng Kapaskuhan. Kaya
sana makita nyo mga kapatid kung paano tayo pinoproteksyonan ng ating mahal na pastor. Na minsan, nanghihinayang tayo sa halaga na ating gagastusin. Samantalang parehas lang. Parehas lang din naman. Alin ba ang mas mahal? Yung magpa-hospital ka ng anak dahil naputukan? Or yung pumunta ka doon sa isang lugar na safe na masasabi mo, hindi ka, mamaya, ikaw, padre di pamilya, hindi ka nga sumama, pero pakalat-kalat ka naman, nasaksak ka naman ng lasing. Kita mo kung paano na, kung samantala kung sumama tayo doon sa runs na makikita mo, very peaceful doon. Buti Sir Noel, kung nasaksak lang kung sabihin ay pamira yan ang mga magkainuman na yan, sila nag-aaway, patay na. Asher yun. Totoo yan. Kita mo nga, yung mga, minsan dumadalaw tayo. Alam nyo, mga kapatid, napakahalaga. Na-identify na totoo yan. Napakahalaga na piliin natin yung ating makakasama. Yun. Tingnan natin kung yung makakasama ba natin ay may maayos na patotoo. At titignan natin, minsan kasi, minsan dumadalaw tayo sa ating mga kaibigan. At pagdating natin sa bahay ng ating kaibigan, may nagiinuman. Ngayon, na-identify ka na kaibigan ka pala. Yung pala, nag-aaway na sila. Pagdating mo doon, tama-tama, magrambulan na pala. Napasama ka pa sa rambulan. Kaya nga, napasama ka sa maling crowd. Yun. Napasama ka sa maling crowd. That's the point. Kaya nga, napakahalaga na tayo, mga ama ng tahanan, dapat piliin natin. Piliin natin kung saan po natin dadalhin yung ating mga anak, yung ating may bahay, yung ating pamilya. Yung iba dyan, mag-out of town, no? Minsan, mag-celebrate sa beach. Baka mamaya, mag-ingat ka pag nagplano ka na ganyan. Baka during December 25, nalunod yung anak mo. Tapos, tatawag ay, Pastor, please pray for my kids. Bakit? Nalunod sila. Yun na nga ba ang sinasabi ko, mga kapatid? Kaya nga dapat magkaroon tayo ng right decision. At dapat natin, sa decision natin gagawin, ay sisiguraduhin natin na kasama natin ang Panginoon. At yung gagustuhan ng Panginoon, ang siyang ating gagawin. Huwag yung matagal natin pinlano, kasi may mga kaisipan tayo. Ang tagal na natin to pinlano. Oo, minsanan lang to. Minsanan lang to. Minsan lang tayo magkakaroon ng 13-month pay. Minsan lang tayo magkakaroon ng bonus. So, lumabas naman tayo. Pumunta naman tayo sa mga gagandang tanawin. Pumunta naman tayo doon sa makakapag-refresh naman sa ating mga kaisipan. Sabi nga yung makakapag-unwind. Yan ba talaga ay kailangan? No? Kaya kailangan. Sabi nga ni Sir Gerald, dapat yung tunay na kasiyahan ang siyang ating maipapakita. Yun. At yung talagang maipadadama natin, mga kapatid. At alam nyo, sa atin, mga ama ng tahanan, maaring sa ngayon kaya natin. Pero ang tanong ko, kapag lumagay na ang ating mga anak sa ating kinalalagyan, isipin natin, ano kayang uri ng pamilya mayroon o magkakaroon ng aking mga anak? Kung tayo mismo na tatay, wala tayong firm na decision, wala tayong maayos na decision, wala tayong biblical principle, no? Kaya nga napakahalaga na makinig na lang, no? Makinig na lang sa ating mahal na pastor. Dahil ako ay naniniwala, kayo po ay nakikinig sa isang taong napatunayan na. Hindi na po ako nag-eksperimento sa aking pamilya. Kaya hindi nga big deal sa aking pamilya na nandito kami kapag mayroong pag ganitong mga special day ng sanglibutan, nasa church kami. Nagsasama-sama kaming manalangin, no? At talagang kasama namin ang aming mahal na pastor. Minsan nga si pastor pa nagbibigay ng pera eh. Di ba? Ngayon, piliin natin, mga kapatid. Piliin natin. Suriin natin ang ating buhay. That's right. Nasaan na kaya ang aking pamilya? Yun. Ano kaya ang tinatahak? Nung mga nakaraang taon, maaring wala kami sa church.
Pero sisiguraduhin ko ngayon, Yeah. ngayong 2024, ay sisiguraduhin, uumpisahan ko na. Katulad din ni Sir Gerald, di ba Sir Gerald? Kailan ka nagsimula? Kamo, magtatatlong taon ka. Ngayon, kung hindi ka nag-take one step, sa palagay mo kaya, magtatagal ka ng 3 taon? Of course, hindi. Kasi wala kang sinimulan. Kaya nga, mga kapatid, simulan na natin. Hindi pa huli ang lahat. Bago pa tayo mapahamak, There's always a sumunod na chance. tayo. Yeah. Sir Jao. Yeah, alam niyo to, gusto ko Sir Noel sinabi mo kanina, walang masama sa pakikisama eh. Yeah. Ha? Parang dito lang naman din yan eh. Walang masama sa fellowship. Yeah. But if the fellowship will not bring you into spiritual maturity, avoid the fellowship. Yun. Maliwanag yan sa That's bibig true. nating mahal na pastor. Yeah. Hindi tayo nagsasama-sama dito. Ang ating fellowship ay pinagbubuklod ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Yeah. Amen. Hindi tayo pinagbubuklod ng ating mga attachments apart from the principles of God's Word. Mhm. You see, parang sinasabi ko nga yun sa mga full-time, Sir Noel, sa mga babaeng full-time pagka nag-meeting kami, hindi nyo kailangan i-expect na pare-pares pa tayong kasamahin ko kayo, merienda tayo, kwento-kwentuhan tayo. Hindi nyo na kailangan hanapin pa sa akin para sabihin yung close tayo, close kayo ni Pastor. The fact na iisa lang ang prinsipyo ni Pastor, matik yan. Iisa lang ang prinsipyo nyo, kasama, kaprinsipyo nyo yung Pastor, magkakaprinsipyo tayo, ayaw ko sabihin na close tayo. Bakit? Isa lang yung pinaniniwalaan natin eh. You see, prinsipyo lang. Pero, yung ang gawin mong basihan ng ating closeness at ng ating fellowship ay yung ating tinatawag na pagsasamatagal na pinagsamahan. Mhm. Carnality yan, Brad. Yeah, that's right. Carnality yan. Amen. Yung sinasabi ko sa inyo, walang masama sa matagal na pinagsamahan. Pero kung yan ay hindi magdadala sa inyo sa maturity ng inyong spiritual life, you see, ay sabi ko nga, Sir Noel, dito, nag-fellowship tayo, alam naman natin, simbahan natin Mambira kung fellowship lang usapan, number 1 to. Aha. Di ba? So, kung Yeah. fellowship lang ang pinag-uusapan natin. Pero makikita nyo mga kapatid, anong kaibahan? Hindi ko sinasabi to para magmagaling tayo, fathers, Yeah, ha? amen. Tayong nasa simbahan ng CSI, maraming mga CSI pastors dito. Pero parang, ito na lang maganda pala, Sir Noel, alam mo to Ang perfect illustration. Dati, pagka nagre-revival tayo, Mhm. ang daming simbahan. Witness mo rin yan, Sir Gerald. Amen. Talagang may pumupunta pa sa norte, may Yeah. mga nagbabarko, dagsaan talaga yan. Pero bakit tinigil ni pastor yung ganun? Mhm. Because pumupunta lang sila dito para sabihin sumusuporta sila Yeah. sa Amen. programa ng simbahan natin. Hindi sila pumupunta dito para tangkilikin at Yeah. kalaguan Amen. yung programa natin. Nakuha niyo po? Yes, sir. Kaya Amen. itinigil ni pastor yun. Hindi. Kaya nga sabi ni pastor, kung sino na lang yun sa atin, yun na lang. Yeah. Bakit? Kasi sigurado niya pang mag-absorb at gagawin. Mhm. You see, at kalalaguan. You see, Yeah. ayaw niya na ng marami. So, ilagay natin, paliitin natin. Para sa fellowship din yan. Yeah. Tuloy-tuloy to ha, para makita niyo mga fathers. Tuloy-tuloy. Para ngayon, may fellowship tayo. Kung yung pag-fellowship natin ay hindi sa atin magdadala sa pagiging active sa gawain ng Diyos, kalimutan natin yung fellowship. Yun. Amen. You see, sabi ko nga doon kay Brother Michael Calaray, wag mong gawing lisensya yung pagdikit-dikit mo sa amin para sabihin mong matino ka. Mhm. Sabi ko, hindi ganun yun. Dapat the more na, alam mo yan, Sir Gerald, the more na mas tumitibay tayo lalo sa prinsipyo, ilagay na natin sa pamilya natin, Sir Noel. Mhm. Ngayong Christmas season, sabi mo nga kanina, saan mo pagbubuklo din yung pamilya mo? Yeah. Amen. Saan mo dadalhin yung pamilya mo? Sinong pagtitipunan mo ng pamilya mo? Kanino mo dadalhin yung pamilya mo? Siyan ba ay magdadala sa kanila? Yung pakikisamahan ba ng pamilya mo ngayong Christmas season ang magdadala sa kanila paangat sa kalooban ng Diyos? Yeah. Palapit sa Diyos? Yeah. Okay? Pagkakaroon ng appetite sa gawain ng Diyos? O maghihiwalay pa sila sa kanila? Mhm. Fathers, it only takes one critical decision. Yeah, that's true. Amen. Napaka-critical ng bagay po na ito. Kaya ako sinasabi sa inyo to mga kapatid, because darating at darating sa punto ng buhay po natin. Inuulit ko, darating at darating sa punto ng buhay natin na wala kang pwedeng sisihin kundi sarili mo na lang. Totoo yan. Because we know that we could have made the right decision for our family. Yeah. Na Amen. ikalalago nila at ikatutuwa pa ng Diyos. Yeah. Amen. You see? Kaya, again, this Christmas season, alam ko nagpaplano tayo. Yeah? Nagpaplano tayo. Ang kagandahan lang, sabi ko nga, ang kagandahan nito kapag may ano kayo, may calendar kayo, markahan nyo na yung church events. Yeah, that's true. Amen. Ngayon darating na 25, markahan nyo na para alam nyo na kung ano yung mga events na pahalagahan ninyo, makakatulong sa pamilya nyo na maging malapit sa Diyos. Right. Huwag nyo silang iiwas sa mga event. Kundi ilapit nyo sila doon sa event.
Because the events and the programs are not made primarily para i-lift up yung ating bangko as a CSI family. No, hindi. Kundi para lumago tayo at maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen. Diyan muna tayo magwawakas, Sir Noel. Yeah, Sir amen. Jorald, maraming salamat sa na-share mong testimony and prayerfully sa all the fathers na nakasubaybay, mga kapatid. Again, one critical decision lang yan. Yeah, amen. This Christmas season, simulan natin. Ito na, papasok na eh. Ang Christmas season, siguraduhin natin na sa pagpasok ng Christmas season, meron tayong spiritual decision. Right. Kung saan mo dadali ng pamilya mo, sinong kakasamahin ng pamilya mo, at anong iba-priority ng pamilya mo. Right, amen. Ikaw ang nakakalam niyan, tatay. Alright, muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong programa, North, South, East, and West Corner, to our viewers nationwide, worldwide. Thank you for being with us. Thank you, Sir Jorald again. Yeah, Thank you, amen. Sir Noel. Yes, Thank you sir. sa lahat ng mga staff na kasama po natin dito. And on top of all of this, lagi natin sinasabing, to God be the glory. Amen. Have a blessed Friday afternoon. See you mamaya sa The Preparation. Amen. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a newborn king today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable all forlorn, and in the manger cold and dark, Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a newborn king today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say,